Welcome back sa YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's video, John Vic Romilla, na kapatid ni Boying Romilla, magbibigay daw ng 10 million kapag napatunayan involved sila sa Pogo. Yan guys, yan ang mainit na balita. Dahil nga nag-post itong si John Vic Remulla na gobernador ng Cavite, na alam naman natin kapatid ni Secretary Boying Remulla. Marami kasing lumalabas naman talaga sa post. Na yung Island Cove na sinasabi, ay konektado daw itong mga Remulla dahil nga sila yung may sakop dyan. Kaya nag-post siya. Sabi ni John Vic Remulla, marami mga kumakalat na post sa Island Cove na dating pag-aari ng aming pamilya. Ito po ay binenta ng aming pamilya noong 2018, taong 2018. Matagal na pong wala sa amin ang pag-aari ng dating Island Cove. Kasi kung makikita nyo ngayon guys yan, dati Island Cove lang, ngayon puro building na yan. Kasi nga, ginawang Pogo nung nakamili dyan. So, siyempre, binenta na, so man naman kumita na yung mga Remulla na yan. So, sabi niya, kami po ay hindi sangkot sa anumang pasugalan at illegal na aktibidad. Hindi rin po kami protector kahit na sinong dayuhan, lalong-lalo na sa China. So yun guys, di ba? Matindi. Talagang kung titignan mo yung statement niya, talagang parang maninis sila. Wala talaga silang ginawang konektado sila sa Pogo. Kaya nga, sabi na, magbibigay akong 10 million. Patunayan nyo lang na talagang konektado kami sa Pogo na yan. Di ba? So, hindi natin alam guys kung naninindak lang to o totoo talaga. Kasi may involved na pera, 10 million. Malakas ang loob, baka nga, wala naman talaga. So, hindi natin alam guys. Tingnan natin. Kaya nga sabi na, I am willing to give a 10 million to anyone who will prove. Sabi niya dito, sabi niya dito guys, that we have involvement in island's current operation, that my office has provide them with Department of Justice, that anyone in the family have the appropriate signature to obtain permit operate on Pogo. Yan lang ang sabi niya guys. Ang sabi niya dito, sabi dito guys, there are lot of posts gaining around what COVID family. So yun na nga yung question namin nga kanina. Sabi niya dito, 1970, when my late father, attorney bought it, Johnny Remulla, the island located in Cavite. So in 1975, it was opened as Coblandia. It closed in 1985 and reopened in 1998. This was sold by our family in 2018. The tax we paid is more than 400 million. Grabe guys, no? 400 million tax lang. So, ibig sabihin, billion to. Ilang billion kaya ang binenta nila, di ba? So, kumita talaga sila dito. We have not owned the former land cove for a long time. Yun. So, ibig sabihin, binenta na daw nila yung controversial na Island Cove na yun. Sa kanila pala yun, guys, kasi ang laki niyan eh. Ang laki niya, nakakita mo, ang tax nila 400 million. Grabe, di ba? Siguradong yumaman dito mga Remulla guys dahil nabili pala ng tatay niya at binenta nga. At ang sinasabi ko ng taong bayan, hindi nyo alam na nandiyan sa bayan nyo yung Pogo. Tapos, alam naman natin guys, may mga krimen. Diba? Nangyayari sa Pogo na kung saan talagang nagiging masama ang imahe ng Pilipinas. At ngayon kasalukuyan ang dinidinig, diba? Ni Senator Ontiveros, itong si Mayor Alice Go, diba? Ng Banban na kung saan kinukonekta rin sa Pogo dahil nga
may nagreklamo, di ba? May nakatakas na Vietnamese na foreigner dyan sa Pogo niyan, sa Bamban. Kaya nga nalaman at ngayon ay inimbestiga na baka kasabot itong si Alice Go di umano sa Pogo na to dahil sila may-ari ng lupa. Kaya medyo ano pa to guys ha, malalim pa to. Marami pang pwedeng ma-discover. Kaya kayo guys, anong masasabi niyo dito? Totoo ba sa tingin niyo sinasabi ni John Vic Remulla na hindi sila konektado, hindi sila protector ng Pogo? 'Di ba? Dahil wala na nga daw sa kanila, naibenta na since 2018 pa. Kasi ang Pogo guys, pumasok yan mga 2019 bago mag-pandemic doon. Dumadagsa na guys, dumadagsa na yung mga Chinese dito, bulto-bulto na talaga sila. Yung panahon na yun na bago mag-pandemic. Kasi naalala ko, sa mga condo, dami nilang binibili. Talagang palapag. Isang palapag, hindi lang sa unit. Dalawang palapag, isang building, daming pera. At pag nagbayad sila guys, cash talaga. Hindi yan na installment o hindi yan na utang. Hindi. Ika-cash nila yan. Kung isang taong mo pa yan, ika-cash nila. Kung magkano man yung building na gusto nilang bilhin, ika-cash nila. Ganun siguro nangyari dyan sa Island Cove na yan na kung saan nagiging controversial naman yun. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.